ngayon. Hi guys! Ako nga pala ang inyong lingkod, Kachika, Anissa Elsha. At welcome back to my YouTube channel. Ano ba talaga? Parang ganito na lang yun. Welcome back to my YouTube channel. Hashtag Unbox Opportunities. By the way, si Kachiko nga pala ay busy sa kanyang module at sa kanyang vlog. So, sa mga oras na to, ako ay magpapatuloy na para sa ating module 2. Week 2, lesson 2, 3, and 4. Para sa ating subject na Technology and Livelihood Education 6, Agriculture 6. Para ito sa mga estudyante ko po sa grade 6. Kaya ginawa ko tong video na to para i-upload at ma-share ko ang aming module sa pamamagitan ng aming YouTube channel. So please, sa mga students ko po, please do the following. Follow me at my Facebook at Anissa Elsha. Join to my group chat. Attend my Google Classroom. Do the given activities. So, isulat po ninyo yun sa mga notebooks ninyo. Then, alam nyo na kung ano mga gagawin doon sa notebooks nyo para ma-checkan ko po yun. Feel free to use my CRCQ TLE6 class app. Available na po yan sa Google po natin. Mada-download po yan. Doon lang po sa mga nakasubscribe po yun. Pero, kung hindi naman po at outsider ka, hindi ka ka-same account or same G Suite account, hindi mo yung mada-download. Please, full watch the entire video lesson para sa ganun maunawaan mo, maintindihan mo at talaga mailagay sa isipan mo kung ano yung module na pinag-aaralan mo ngayon sa subject na TLE6. Lalo na ngayong quarter 1, agriculture. And also like and subscribe na rin po kayo. Then click the notification bell, yung bell doon para sa ganun updated ka sa lahat na video lesson na i-upload ko. So, without a further ado, so please watch the video of module video lesson. So we do have module 1, week 1, lesson 1. Module 2, week 2, lesson 2, 3, 4. Module 3, Week 3, Lesson 5, 6, 7. Module 4, Week 4, Lesson 8, 9, 10. Module 5, Week 5, Module, and then Lesson 11 and 12. Module 6, Week 6, Lesson 13, 14. Then, Module 7, Week 7, Lesson 15. Then, Module 8, Week 8, Lesson 16, 17, 18, 19, 20. Next, Module 9, Week 9, from Lesson 21, 22, 23, 24. And lastly, Module 10, Week 10, from Lesson 25, 26, 27, 28, 29, and 30. So, kung ako sa inyo, tune in lang po kayo, mag-subscribe lang po kayo, then, watch the entire full video of aking video lesson na may kinalaman sa TLE6, Agriculture 6, Quarter 1. Thank you po. So, subaybayan nyo na po ako, join na po kayo sa ating video lesson. Tara, samahan nyo na po ako. 1, 2, 3. Now, let's have a short recap about the topic we have tackled last week about Agriculture 6, Module 1, Quarter 1, Week 1, Lesson 1. Learning competency discusses the importance of planting and propagating trees and fruit-bearing trees and marketing seedlings. Magbabalik-aral lang naman tayo kung ano yung natutunan natin last week about sa Lesson 1. Importance of planting trees and fruit-bearing trees and marketing seedlings. So, pag sinabi po nating benefits o benepisyo, derived
nakukuha o pinagkukuhaan, pinanggalingan. Benefits derived from trees. Ibig sabihin po niya, mga benepisyong makukuha natin sa pagtatanim ng mga puno. We have natural trees and fruit-bearing trees. Iyan yung mga tinatawag na punong kahoy at bungang kahoy. When we say importance of marketing seedlings, marketing stands for selling products or services, while seedlings, young plants. Yan yung mga punla. Pagkatapos mo makapagtanim ng mga buto sa lupa, inalagaan, mga ilang araw lang, may mga tumutubo ng maliliit na halaman. Let's remember, trees are important to the family and community as they are sources of food, lumber for construction of houses, fiber for paper, fuel for cooking, and chemicals like resin and turpentine. Trees provide benefits to the environment. Some of these are: they protect the soil from erosion, they help maintain high-quality water supplies, their root system promotes soil stability, they serve as valuable wildlife habitat, they are attractive and effective windbreakers, they prevent floods, and they prevent lake and river sedimentation. Last, marketing seedlings is also a good opportunity to increase farmers' income. Now, let's continue to our Module 2, Week 2, Lesson 2, 3, 4. Okay? Sa ating pagpapatuloy, dagdag kaalaman lang po about din sa Lesson 1, importance of planting and propagating trees and fruit-bearing trees. Trees contribute to their environment by providing oxygen, improving air quality, climate, amelioration, conserving water, preserving soil, and supporting wildlife. During the process of photosynthesis, trees take in carbon dioxide and produce the oxygen we breathe. Sabihin nun, lahat ng hangin na inilalabas natin, ang tawag doon ay carbon dioxide. Yan naman ang nare-recycle, hinihigop ng mga halaman. Tapos, i-release naman nila yan pabalik sa atin ng malinis na oxygen, ang tawag ngayon doon. So, kapag nag-inhale, pasok ang hangin sa katawan, ano po yun, oxygen. Exhale, yung hangin na inilabas naman natin ay carbon dioxide. Yun naman ang mababalik sa mga halaman, may re-recycle niyan, lilinisin nila yun para pagbalik sa atin, malinis na. What are the importance of planting and propagating trees? Trees give off oxygen that we need to breathe. Trees reduce the amount of storm water runoff, which reduces erosion and pollution in our waterways and may reduce the effects of flooding. Many species of wildlife depend on trees for habitat. Trees provide food, protection, and homes for many birds and mammals. Marami talagang naitutulong ang mga puno. Sa atin sa mga tao, ganun din sa mga hayop. Buong wildlife, sa pamagitan ng mga puno, dun sila nakakuha ng kanilang tirahan. Dun sila nabubuhay. Ang mga puno rin ang siyang nagbibigay sa atin ng mga pagkain, proteksyon, laban sa baha, malakas na ulan, bagyo. Ganon din, nagsisilbing bahay ito sa mga ibon at sa mga mammals na hayop. Why is it important to plant fruit-bearing trees? Bakit raw importante magtanim ng mga bungang kahoy? By planting fruit trees, you can help reduce the greenhouse effect and slow the rate of global warming by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. Trees reduce harmful gases in the air. What is the importance of propagating trees? Pag sinabi naman pong propagating, pagpaparami.
paano mo mapaparami yung mga puno o yung mga halaman. Trees clean the air by absorbing harmful chemicals such as nitrogen. Ay, tama ba? Tama. As nitrogen oxide and removing dust particles from the air by absorbing them in their leaves. Mga dahon. Another importance of planting trees is that they save the water from impurity. Trees stop water pollution by breaking the direct fall of rainfall to the ground. So, imbis na tuluyang bumagsak sa lupa ang mga ulan, nasasapga ng mga dahon ng mga puno ang mga ulan. Kung may dalan mang itong bakterya o anumang sakit, nasasapga nila yon. Kaya malaki ang tulong din talaga ng mga puno. Ang sunod natin ay itong what are the proper ways of planting and propagating trees and fruit-bearing trees. Sa susunod na po yun. Matatalakay din natin yan sa mga susunod na topic. What is importance of planting? Anong kahalagahan o kaimportansya ng pagtatanim? Plants supply food. So, ganito, kung may naririnig kayong mga ingay, kasi ganito po ako, kapag ako ay nagre-record, nag-video vlog, madalas po talaga sa gabi po ako nag-vlog kasi wala nang interruption sa internet connection. So, tuloy-tuloy po ang paggamit ng internet. So, yung naririnig yung ingay ng television, kasalukuyang nanonood ang mama ko ng balita. Kaya, mahirap din po ang mag-vlog. Umaabot po ako ng madaling araw para lang matapos ang isang video. Ako rin po kasi ang nag-i-edit, ako rin po nag-vlog, ako rin, lahat na ng process, ako na po. So, balik tayo. What is importance of planting? Plants supply food to nearly all terrestrial organisms, including humans. We eat either plants or other organisms that eat plants. Plants maintain the atmosphere. They produce oxygen and absorb carbon dioxide during photosynthesis. So, tama yung kaninang paliwanag ko, diba? How trees are important for us. How trees are important for us. Paano ang mga puno ay importante sa atin? Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil, and give life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. Kung ikukumpara po ninyo ang paraan ko ng pagbablog, bakit ganito ang aking paraan ng pagbablog kumpara to sa ibang teacher, sa ibang mga tao, ganyan. Kasi gusto ko po direct to the point na ayoko ng mga kung ano-ano makikitang mga accessories pa. Kailangan kung anong pwedeng i-feed o ibigay sa bata sa kanyang isipan para matuto siya, lalo na sa subject namin, sinishare ko po ng ganito. Kaysa pahirapan ko pa ang mga estudyante ko at mahihirapan din naman ako, so kailangan dun sa simpleng paraan na kung paano ko nagamit, paano ko naintindihan, kailangan i-deliver ko rin sa mga bata at may turo ko rin sa ganong simpleng paraan din para pareho kami magkaintindihan. What are the factors to consider in planting fruit trees? Most like a well-drained soil, fruit trees should be selected according to fruit type, variety, pollination, harvest date, and rootstock. Select fruit tree varieties that will grow well in your area. Some will require more than one variety to ensure proper pollination and fruit set. Ibig sabihin pala niyan, malalaman mo na yung puno ay malapit ng magbunga o magbigay ng bunga o fruits kapag ito ay may flowers, may mga bulaklak. Sa katagalan ng ating pag-aaral,
maipapaliwanag ko ng husto sa inyo yan. Lalo na sa susunod ng mga araw, ako po ay pupunta ng bukid namin, kasama ko si Kachiko, para i-share sa inyo ang simple farm life. Si-share ko sa inyo yung buhay namin sa bukid para mag-gets nyo rin, ganito palang paraan ng pagtatanim, ganito palang paraan ng pagpaparami ng halaman, ganito palang paraan ng pag-aalaga ng mga hayop. Okay? Last, ito na tayo. Hindi ko na po idadagdag po muna yung iba para sa susunod pa naman nating lesson o video lesson. So, meron tayong dalawa na lang. What is the sources of fruit-bearing trees? So, itong mga sample na nakalagay dito kasi sa ibang bansa ito. So, yung sa atin, what is the sources of fruit-bearing trees? Ang atin kasi, yung mga puno na namumunga. Sample po natin dyan yung tinatawag nating pambansang bungang kahoy. National, fruit-bearing trees natin, walang iba ay ang mango. Pag sinabi naman pambansang punong kahoy or national natural tree, pambansang punong kahoy naman ay ang nara. Dalawang puno ito, nara and mango or mangga. Yung isa, ginagamit sa paggawa ng mga furnitures, mga mesa, upuan, cabinet. Yung isa naman, yung mango, ginagamit naman yan sa food. Okay? Sa pagkain, sa pagbebenta, para may negosyo kahit paano, may mapagkukunan ka na tinatawag na extra income. At the same time, ang mga fruit-bearing trees din po ay ginagamit sa paggawa ng mga medicine. What are the 5 benefits of trees? So, ang dami. Pwedeng clean air, nagbibigay ng trabaho, jobs, clean water, carbon sequestration, reduce crime, increase property values, mental health, temperature control. So, tingnan natin naman yung images. Ano ba ang picture pagdating sa mga yan? Don't worry, kasi sa gabi lang talaga malakas ang yung tiyatag na malakasan ng internet. So, meron tayong nakita kanina dito habang ako'y nagre-research. Ito. Maganda ito. Pwede nyo po itong i-screenshot tapos picturean o kaya yun. Ito. The importance of trees. So, disclaimer lang po hindi po ito akin, kundi sa paggamit ng internet, sa Google, mare-research mo anumang gusto mong malaman. So, dahil mabagal, ito yun dito tayo tumingin. Nope. So, the importance of trees: remove carbon dioxide, reduce erosion, provide fruits, add oxygen, prevents flooding, provide medicine, cools our houses, save our earth. That's why we must plant a tree. Ayun yun. So, tawid na tayo. Tuloy na po tayo sa ating module. Ngayon, tawid na tayo sa ating module. Agriculture 6, Module 2, Week 2. From Lesson 2, 3, and 4. Pero, as of this moment, Lesson 2 muna tayo. Learning competencies. Uses technology in the conduct of survey to find out the elements to be observed in planting trees and fruit-bearing trees, market demands for fruits, and famous orchards farms in the country.
How to use this module. Before starting the module, I want you to set aside other tasks that will disturb you while enjoying the lessons. Read the simple instructions below to successfully enjoy the objectives of this kit. Have fun! Follow carefully all the contents and instructions indicated in every page of the module. Write on your TLE notebook the concepts about the lessons. Writing enhances learning that is important to develop and keep in mind. Perform all the provided activities in the module. Let your facilitator or guardian assess your answers using the answer key card. Analyze conceptually the post-test and apply what you have learned. So, lahat po ng sagot ninyo sa worksheet or sa module, kopya din sa notebook ninyo, tandaan, picturean po ninyo yun, then send nyo po sa akin private message. Enjoy studying! Then, expectations. Specifically, this module will help you to identify the elements to be observed in planting trees and fruit-bearing trees. Reminder ko po hanggang lesson 2 muna ako. Okay? Kasi, ano na po ngayon nasa 2:25 na ng umaga. Oh, grabe, gising pa ako. Pre-test. If ever na may hawak na kayong module o nabigyan kayo ng kopya ng module na print out or Xerox, pwede nyong gawin ay, habang binabasa nyo yung module nyo, sagot na lang. Susulat nyo sa notebook po ninyo, Quarter 1, Module 2, Week 2, Lesson 2. Yun yung title dito sa taas ng notebook po ninyo. Then, yung pinaka-topic o pinaka-task, yung bahagi na gagawin nyo. Pre-test. Ulitin ko Quarter 1, Module 2, Week 2, Lesson 2, Pre-test. Lahat po ng lessons, mula Lesson 1 hanggang Lesson 30, lahat po yan ay may mga pre-test. At lahat din yan ay natatapos din sa post-test. Kapag umabot na tayo dun sa pinaka-dulo ng planting trees and fruit-bearing trees, hihinto tayo dyan para magsagawa ng summative test. Dalawa kasi yung bahagi ng agriculture. Planting and propagating trees and fruit-bearing trees. Yung pangalawa naman, animal as livelihood. Rearing of animals. Ibig sabihin, pag-aalaga, pagpaparami ng mga hayop. So, dalawa yan mga puno at mga hayop. Yun ang bumubuo sa agriculture. Kaya kailangan lagyan niya ng title dito sa taas ng notebook po ninyo para hindi po maligaw. Okay? So, ulitin ko Quarter 1, Module 2, Week 2, Lesson 2, then lagay nyo pre-test. Sagot na lang po ang ilalagay ninyo, Hindi nyo po kailangang kopyahin ang lahat ng bahagi ng module. So, sulat nyo rito, pre-test. Then, lagay na kayo ng 1 hanggang 5. Tama ba? 1 to 5. Ayan. So, choose the letter of the correct answer. Number 1, it is the main energy provider in the process of food manufacture in the plant kingdom. Pili po kayo. A, soil. B, sunlight. C, water. D, fertilizer. So, pili kayo ng sagot niyan. Nilagay nyo rito. Number 1, pili ka kung anong letter ng best answer mo. Number 2, blank are added to soil to increase its productivity. So, pili kayo. A, climate. B, water. C, fertilizer. D, air. Number 3, it makes the leaves cool and dissolve the nutrients and transfer to the other plants of the tree. A, water. B, soil. C, fertilizer. D, sunlight. Number 4, the best climatic condition for trees and fruit trees is A, sunny. B, long light rain. C, rainy. D, windy.
5. It provides nutrients in plants and contains mineral elements necessary for normal plant growth and development. A. Soil. B. Water. C. Sunlight. D. Air. Kung sakali po, magtaka kayo kung bakit late ko nang na-upload itong video lesson ko. Actually, ngayon po ay pang week 2 na po ako. Module 2, lesson 2, 3, 4. Sa mga panahon ngayon ay October 19 hanggang October 23, 2020. Kung magtaka kayo bakit late na na-upload. Pero yun, ang date po ngayon ay nasa October 19 hanggang 23. Tuloy na tayo. So, number 5, it provides nutrients in plants and contains mineral elements necessary for normal plant growth and development. A. Soil. B. Water. C. Sunlight. Letter D. Air. So, pili na po kayo din. Sulat nyo po sa inyong mga notebooks. Looking back to your lesson. So, pwede nyo pong i-pause or i-stop yung video lesson na ito para sa ganon, maunawaan po ninyo kung ano yung napapanood po ninyo sa ating video lesson at i-match ninyo dun sa hawak ninyong module. Looking back to your lesson, identify the following pictures indicating the importance planting of trees and fruit-bearing trees. Write your answer in each line. So, hindi ko yan masyadong i-explain para magkaroon ka ng ideya, mapagana mo ang isip mo kung ano ang tinutukoy ng mga larawan na ito. Reading activity. Lesson 2. Elements to be observed in planting trees and fruit trees and marketing seedlings. So, ang gagawin lang natin, magbabasa. Read. Kaya nga, reading activity. Elements to be observed in planting trees and fruit-bearing trees. Planting trees and fruit trees require careful study of various factors to ensure its proper adaptability and growth. Important elements or factors in planting trees and fruit trees are to observe to achieve success in this industry. So, yung example na picture na makikita po ninyo dito ay mango tree. Why do you think that this tree has lot of fruits? Bakit sa tingin mo, itong punong ito ay marami siyang bunga? What are the possible elements that affects the growth of this tree? Ano-anong mga posibleng elemento na makakaapekto sa paglaki at paglago ng punong ito? Elements to be observed in planting trees and fruit-bearing trees are climate, soil, water. Climate. Meron lang po tayong dalawang klima dito sa ating bansa sa Pilipinas. Tag-init o tag-araw at tag-ulan. Yan ang dalawang klima na nakakaapekto sa paglaki at paglago at paglaki at para sa buhay ng mismong halaman. Soil, lupa. May kasabihan nga po sa lupa nabubuhay ang halaman. Sa lupa mismo kasi inilalagay ang buto hanggang sa siya'y naalagaan. Ito yung lupa na hanggang sa ito'y magkaroon ng punla, mapalaki mo ng maayos. Ang lupa nagsisilbing bahay. Ang lupa ang nagsisilbing buhay o koneksyon ng mga ugat ng puno dun sa lupa. Kasi kung walang lupa, hindi mabubuhay yung buto na itatanim mo. Hindi mabubuhay ang halamang itatanim mo. Lalo na yung ikatlo, water, tubig. Kahit anong uri pa ng tubig. Galing sa agripo, mineral, purified, kahit ano, basta tubig. Lalo na tubig ulan. Malaki ang epekto nito. Malaki ang may tutulong po ng tubig sa paglago, sa buhay, at sa pagpapanatili at ito, pagpaparami ng halaman. Sama po yun. These are the elements to be observed in planting trees and fruit-bearing trees.
So, pwede nyo pong i-pause or stop para mabasa po ninyo ang ating ibang bahagi ng module. So, hindi ko po lahat maipapaliwanag ng gusto kasi nga limit lang po ang ating minutes or oras sa ating YouTube channel sa video lesson. No? Activity 1. Identify the elements present in each picture. Put an arrow in each element and label it. So, hindi nyo na po kailangan i-drawing o screenshot o i-print screen ang inyong mga tablet o laptop para lang masagutan ito. No? Dito pa lang, pwede na ako magtanong pa lang. For example, itong picture sa unahan na to, may naka-arrow dyan, example. Ang nakikita nating element ay soil. Always remember, we have 3 elements: climate, soil, water. So, dito naman sa pangalawang picture, bukod sa nakakita tayo ng soil, ano pa? Bukod ito, may nakikita tayong liwanag, diba? Ng araw. Ano kaya yan? Saan kaya yun? Ano kaya tinutukoy niyan? Tama kayo doon. Ang sagot dyan ay climate. Dahil dun sa liwanag ng araw o init na taglay ng araw, kasama yan sa climate. Climate is one of the elements to be observed in planting trees and fruit-bearing trees. Yung mga puno na nakikita nyo dyan sa picture, either natural trees or fruit-bearing trees. Activity number 2. Draw a happy face on practices that are good and sad face on practices that are not good. So, ang gagawin ninyo, sa notebook po ninyo uli, isusulit nyo na naman yung label, activity 1 or activity 2. Then, magdodrawing lang kayo ng happy face or sad face dun sa mga practices kung ito ay good or sad. Okay? Pwede nyong i-post or stop ang video lesson para sa ganon, makopy ninyo, kopyahin at sagutan ang activity 2. Ulitin ko kukopyahin at sasagutan nyo yun sa inyong mga notebook, yung activity 2. Next, let's remember. Ang let's remember, ang nagsisilbing vocabulary words or summarization, kopyahin po ninyo yun sa inyong mga notebook. Let's remember. It is necessary to observe the elements in planting trees and fruit-bearing trees in order to have bountiful harvest and become successful in this industry. The elements to be observed in planting trees and fruit-bearing trees are climate, soil, and water. Lagi nyo tatandaan, these 3 elements has a great factor to growth dun sa paglaki, sa buhay, paglago, at pagpaparami ng inyong mga halaman. Maiging ganito, habang binabasa sa English, at the same time, pinapaliwanag ko rin sa Tagalog para kahit papano, parang tutorial ang nangyayari. Natuturo ko rin sa inyo kung ano ang pagkakaintindi ko, kung anong nalalaman ko. Yun, sinishare ko rin sa inyo. Last, post-test. Ang gagawin po ninyo sa post-test, sagot na lang din. No? Doon ulit sa notebook ninyo, lalagyan nyo ulit ng label. Quarter 1, Module 2, Week 2, Lesson 2. Post-test. Sagot na lang po. Hindi nyo po kailangan kopyahin ng lahat. No? Sa post-test, direction, fill in the blanks with the correct word. Choose your answer in the box below. Write your answer in your TLE notebook. So, dito sa ibaba, meron ditong box. A, sunlight. B, water. C, soil. D, long light rain. E, loamy. F, nutrients. So, dito po kayo kukuha ng inyong sagot. Hindi nyo po kukopyahin lahat, Ang gagawin nyo na lang po, lagyan nyo ng label, post-test, then cast kayo ng numbers from 1 to 5. Sulat nyo lang po doon yung napili nyong sagot. Pwede nyo pong i-post or stop ang video lesson ko po na ito para napapanood po ninyo at nababasa. Last, references. Ito yung mga pinagkuhaan na libro. Hindi ko na po muna itutuloy ito kasi itong nasa ibaba ay lesson, ano na po yan, 3. Bukas naman yan, itutuloy ko po yan. Kasi ako po, sa vlogging ko, umabot na po ako ng
3 o'clock. So, editing na po ako and then posting na, uploading na po ako sa ating YouTube channel. So, kung may mga katanungan pa po kayo, pwede po kayong mag-PM send po sa aking messenger. Anisa Elsha po. Okay? Thank you. Have a nice day.